Bawat segundong lumilipas, may nadadagdag na milyon sa utang ng Pilipinas. Habang ikaw ay nagkakape, may interes na tumutubo. Habang nanonood ka ng video na to, may bagong hiniram ang gobyerno. Nakakatakot? Nakaka-curious? O parehong dalawa? Pero ang tanong, kanino ba talaga nagsimula ang ugat ng utang na ito? Kay Marcos ba? Kay Duterte? Kay Aquino? O mas matagal pa kaysa sa iniisip natin? Sa episode na to, babalikan natin ang buong kasaysayan ng utang ng Pilipinas. Presidente kada presidente. Walang paligoy-ligoy, walang political bias. Puro totoong numero, totoong pangyayari, at totoong dahilan kung bakit umabot sa trilyon-trilyon ang ating obligasyon. Hindi to lecture sa economics. Ito ay utang story ng bayan. May drama, may plot twist, may sablay, may konting tawa, at maraming paano nga ba tayo nabaon sa utang? Mr. D. Number 1. Manuel Rojas at Elpidio Quirino, 1946 to 1953. Imagine, noong 1946, pagkapirma ng Treaty of General Relations, literal na basag ang Pilipinas. Mga kalsada, tulay, paaralan. 80% daw ng school buildings nasira sa giyera. Hindi pa uso ang utang noon. Ang pinagmula ng pondo ay war damage payments mula sa Amerika at mga surplus equipment. Kaya mas focus si Rojas at Aquino sa pagbangon at hindi sa pangungutang. May annual deficit ng humigit kumulang na 200 million pesos. Kaya tipid mode ang gobyerno. Ang bansa ay nakapeg pa sa dolyar, kaya kontrolado ang palitan ng pera. In short, small time pa ang utang. At number 2, Ramon Magsaysay, 1953 to 1957. Sikat si Magsaysay sa pagiging man of the masses at sa pagbubukas ng Hawk Rebellion. Dahil hindi siya mahilig sa luho, halos walang masyadong foreign debt sa kanyang termino. In fact, kung may utang man, mababa ito at karamihan ay panandali ang internal loans lang. Mas binigyang pansin niya ang agrarian reform at pagpapalakas ng rural economies. At number 3, Carlos Garcia, 1957 to 1961. Unang challenge kay President Garcia, lumalaking buta sa bulsa. Ayon sa Time Magazine noong 1958, umabot sa $800 million ang national debt at halos 25% ng labor force ay wala ng trabaho. Sa kanyang pagpupulong sa US State Department noong 1958, binanggit niyang utang ng Pilipinas ay 8.1% lang ng national income at maaari pang itaas sa 10% para pondohan ang industrialization. Kaya lumabas, sa unang pagkakataon, pumasok na tayo sa moderate borrowing para sa Filipino First policy ni Garcia. Ngunit nasyak ang publiko sa aligasyon ng korupsyon. May isyung may Chinese businessman na nag-aabot ng pera sa First Lady. Funny man, pero totoo sa kwento ng Time. Ang National Press Club Greedy Ron Show noong 1958 ay gumawa ng skit kung saan isang Chinese constituent ang nagiiwan ng pera at si Ginang Garcia raw ang kumukuha. Matinding aligasyon niya na. At number 4, Diosdado Macapagal, 1961 to 1965. Makinig kayo, D-Fam. Si Macapagal ang nagbago ng exchange rate mula 2 pesos equals $1 each. Ginawa niyang 4 pesos to $1 ang palitan natin para daw lumakas ang export. Pero ang kapalit, tumaas ang utang. Ayon sa dataset ng Philippine Institute for Development Studies,
Ang external debt ng bansa noong 1961 ay $0.36 billion. Pagdating ng 1965, halos dumoble ito sa $0.80 billion. Ito ang simula ng decontrol at free market policies. Kaya kung naghahanap ka ng who started it all sa utang escalation, isa si Macapagal sa nag-umpisa ng utang ng Pilipinas. At number 5, Ferdinand Marcos Sr., 1965 to 1986. Welcome sa pinakamahabang season ng teleserye ng utang. Nagsimula si Marcos Sr. na may external debt na $0.80 billion. Nang umalis siya noong 1986, sumabog ito sa $28.26 billion. Higit 70 times ang laki. Sinabi ng Inquirer na iniwan niyang outstanding debt na 395 billion pesos at consolidated public sector deficit na 36.2 billion pesos o 5.7% ng GDP. Bakit? Dahil pinautang niya ang marami sa crony capitalism, nagtatag ng mega projects at nagdeklara ng martial law. Pinakamalaki ang Bataan Nuclear Power Plant, BNPP. Tinayo mula 1975 hanggang 1984 sa halagang $2.3 billion. Pero guess what? Hindi man lang nasindihan, sa madaling salita. Hindi nag-produce ng kahit isang watt ng kuryente. At dahil dito, gumastos pa tayo ng 64.7 billion pesos sa principal at interest para lang bayaran ang utang ng plantang ito. Fun fact na may halong kirot, patay ang planta pero buhay na buhay ang ating babayaran. At number 6, Corazon Aquino, 1986 to 1992. Pag-akyat ni Tita Cory, super bigat ng minana. Ayon sa Department of Finance, nagdagdag siya ng 372 billion pesos na utang. At ang total outstanding debt sa dulo ng termino niya ay tinatayang 739 billion pesos. Bakit may dagdag? Kailangan niyang bayaran ang utang panlaban ni Marcos at pondohan ng rehabilitasyon pagkatapos ng EDSA Revolution. Ngunit may twist dito. Patuloy pa rin ang pagbabayad natin sa BS loans ng nakaraan, kaya limitado ang pondo sa serbisyo ng publiko. Number 7, Fidel V. Ramos, 1992 to 1998. Si FVR ay tinaguri ang Steady Eddie sa ekonomiya. Nagpatuloy siya ng liberalization at Philippines 2000 Dream. Base sa DOF, nagdagdag siya ng 681 billion pesos na utang. At nung matapos ang termino, ang total debt ay umabot sa 1.420 trillion pesos. Kahit may bagong utang, umangat ang ekonomiya at naging investment grade ang Pilipinas. Balanced ang diskarte, borrow and build. Number 8, Joseph Erap Estrada, 1998 to 2001. Alam nyo na, walang kaibigan, walang kumpare. Pera-pera! Ang paboritong linya. Sa maiksing 3 taong termino niya, nagdagdag si Erap ng 766 billion pesos. Pagkatapos ng impeachment at EDSA 2, iniwan niya ang bansa na may utang na higit kumulang 2.186 trillion pesos lang naman. Sunod-sunod na krisis, Asian financial crisis at El Nino, kaya sumipag ang deficit at kailangang mangutang para sa pondo ng social programs. Number 9, Gloria Macapagal Arroyo, 2001 to 2010. Si GMA, anak ni Diosdado, na isa sa pioneer ng utang ng Pilipinas,
ang may pinakamatagal na termino mula sa EDSA Revolution. Ayon sa DOF, nagdagdag ang kanyang administrasyon ng 2.40 trillion pesos. Sa unang termino pa lang yan ha. Umakyat ang utang sa 3.5 trillion pesos sa huli. At nang matapos ito, 4.6 trillion pesos na. Malaki ang gasto sa infrastructure at anti-terror programs. May mga taong nagsasabing lumago ang GDP, pero marami rin na nagreklamo sa pagtaas ng buwis. Ito yung value-added tax. Mga hanep! At number 10, Benigno Noynoy Aquino III, 2010 to 2016. Pagpasok ni Pinoy, sinimulan niya ang daang matuwid. Average lang paglago ng utang, 4.4% per year. Pinakamababa ito sa mga huling administrasyon. Tinatayang 1.37 trillion ang nadagdag at pag-alis niya, nasa 5.9 trillion na ang utang natin. Ngunit, impressive ang GDP growth na halos 6.2% taon-taon, kaya may utang. May sense of confidence at investment inflow naman. Hindi man perfect pero may transparency ang paggamit ng pondo. At number 11, Rodrigo Duterte, 2016 to 2022. Si Tatay Digong, kilala sa build, build, build at massive pandemic spending. Base sa DOF, nagdagdag siya ng 6.84 trillion pesos na utang. Mas malaki pa sa kesa pinagsama-samang hiram ng nakaraang 4 na administrasyon. Pag-alis niya noong 2022, ang utang ay umabot sa 12.79 trillion. Sa briefing ng Department of Finance sa Senado, binanggit ng total outstanding debt sa katapusan ng kanyang termino ay naging 13.4 trillion pesos. Malaki ang ginastos sa COVID-19 response at infrastructure, kaya may debate. Kailangan ba talaga to? Pero sinabi ng iba, kung wala ang ayuda at bakuna, mas masaklap ang magiging resulta, hindi ba? At number 12, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 2022 up to present. Nang maging Pangulo si BBM noong 2022, minana niya ang utang na 12.79 trillion pesos. Sa Senate debriefing ng 2024, sinabi ng DOF na umabot na ito sa 15.5 trillion pesos. Pero hindi siya nagtatapos. Noong November 2025, ayon sa Bureau of Treasury, pumalo na sa 17.647 trillion pesos ang outstanding debt natin. Bagong record! Ang domestic debt ay 12.117 trillion at external debt na 5.53 trillion pesos. At sa 2026 General Appropriations Act, plano ng gobyerno na mangutang ng another 2.68 trillion pesos at tinatayang aabot na sa 19 trillion ang utang ng Pilipinas bago matapos ang 2026. Sabi ni President Marcos Jr., i-treat daw natin ang gobyerno na parang negosyo. Utang para sa expansion. Pero dapat may ROA sa huli ha. Sana nga. Malinaw na hindi isa lang ang dapat sisihin sa bigat ng utang ng Pilipinas. Mula sa simpleng pangungutang ng mga unang pangulo, naging sunod-sunod na proyekto, krisis, gera at pandemya ang dahilan kung bakit umabot tayo sa trilyon-trilyon na obligasyon. Ang pinakamahalaga, gamitin ng tama ang hiniram para mapalago ang kinita ng bayan. Tulad ng sinasabi ko sa aking sarili, kung uutang, siguraduhin mong may pambayad ka at may kabuluhan ang paggamit ng pera. Lumolobo ang utang natin dahil din sa mga tiwaling opisyal. Kaya please lang Lord, stop corruption! At kung nagustuhan niyo ang ating episode for today, please comment yes.
At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang magkwento. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!